So, ito ang topic natin. Po, no? Si Secretary Boying Rimulya, mga kaibigan, no? Pabor ang mga oposisyon. Pabor ang mga oposisyon dito sa appointment kay Secretary Boying Rimulya as the new ombudsman. So, pabor po ang mga oposisyon. Ang mga umiiyak lang po ay ang mga DDS, no? So, DDS lang po ang umiiyak, no? Pero ang mga opposition po, ang mga opposition po ng mga legit, no? Yung mga liberal party, yung mga dilawan, mga kakamping, sila po ay pabor, no? Dito po sa talaga dito kay Secretary Boying Rimulya as the new ombudsman. So pag-uusapan natin yan, mga kaibigan, ha? At syempre pagsasabihin natin na pabor ang mga oposisyon, magbibigay tayo syempre ng resibo. At saka dito, mga kaibigan, ipapaliwanag natin kung bakit fit, no? Etong si Secretary Boying Rimulya na maging ombudsman. Kung bakit siya qualified at kung bakit siya fit sa pagiging ombudsman. Kung kayo ay isang DDS na hindi pabor, so makinig kayo, ha. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit pabor, kung bakit fit siya, no? Fit sa pagiging ombudsman. Puntos por puntos. Tama ba yun? Point by point, no? Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit po qualified at fit na fit itong si Secretary Boying Rimulya na maging ombudsman. Okay, so paliwanag natin yan, guys, no? Lalong-lalo na sa mga DDS na hindi pa nakakaintindi, no? So, ito po, mga kaibigan, no? Relax lang kayo, mga DDS, no? Papaliwanag natin yan. Okay, so ito po. Yan. Ito pong si Secretary Boying Rimulya, no? Nung mga nakakaraang araw ay talaga namang ginawa lahat ng mga DDS, including si Aimee, ginawa nilang lahat yung pagharang, no, sa appointment ni Secretary Boying Rimulya. At sabi nga ni Aimee, mga kaibigan, galing sa kanyang bibig, no? Gagawin daw niya lahat ng pagharang. Haharangin daw niya ang appointment ni Boying Rimulya para ito ay hindi maging ombudsman. Unang-una sa lahat, saan ba nanggagaling itong sinasabi ni Aimee na to na disgusto at bakit niya gustong-gustong harangin si Secretary Boying Rimulya? Unang-una, mga kaibigan, alam naman natin siguro, no, ang participation ni Secretary Boying Rimulya sa pagdadala kay Rodrigo Duterte sa The Hague. Si Secretary Boying Rimulya ang nagbigay ng clearance, no, patungkol sa pag-aresto, no, dito kay dating Pangulong Duterte. So in short, mga kaibigan, nangyari po yan sa panahon ni Boying Rimulya bilang isang DOJ Secretary. Remember, siya po yung isa siya, no? Pangunahin, primary po siya na kinasuhan dito ni Aimee, no? Sa pagpa-file ni Aimee ng kaso dahil kinidnap daw si dating Pangulong Duterte. So, kinasuhan po si Boying Rimulya at saka yung mga iba pa, no, na kasama din po sa yung sa pag-aaresto, no, katulad nilang ni DILG Secretary John Vic Rimulya, katulad na lang ni dating PNP Chief Torre, no. So sila po yung mga kinasuhan. At saka si yung Jean Fajardo, no, mga kinasuhan. Pero ang pangunahin ay si SOJ Rimulya kasi siya nga yung DOJ Secretary during that time. Without his clearance, hindi po maaaresto si dating Pangulong Duterte. So yan po, mga kaibigan, kinasuhan ni Aimee. At nung ang kaso na isinampa ni Aimee ay dinismiss, kinasuhan ulit niya. At nung hindi umubra, kinasuhan ni Baste. So, madami pa, no? Kinasuhan nila.
pinaulan na nila ng patong-patong na kaso itong si Secretary Boyeng Rimulya patungkol doon daw sa pagkidnap di umano. Na alam naman natin na walang merito. No merit, mga kaibigan, dahil hindi naman talaga siya kinidnap. At yung ginawa na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay isang legit na pag-aresto. Legitimate, guys, no? Na kahit ang ating Korte Suprema ay hindi nag-oppose, no? Dahil alam naman ng Korte Suprema na yan ay legit, na ang Korte Suprema mismo noong 2021 ay naglabas ng kanilang mensahe, no? Sa pamahalaan ni Duterte na kahit na ang Duterte administration ay kumalas sa ICC, ay hindi pa rin mawawala ang obligasyon ng Pilipinas sa ICC. Dahil ang ICC ay may jurisdiction pa rin doon sa mga taon na kung saan nag-imbestiga ang ICC doon sa 2011 up to 2019 sa panahon na hindi pa tayo kumakalas sa ICC. So mismo ang Korte Suprema in-acknowledge yan na ang Pilipinas ay merong obligasyon na makipagtulungan sa ICC. Kaya nung nag-file ng TRO, itong sina Bato de la Rosa, habang nagaganap yung pag-aaresto kay Duterte, ay ang Korte Suprema ay hindi sila pinanigan. Hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema para pigilan ang pag-aresto kay Duterte dahil alam ng Korte Suprema na ito ay legal na pag-aresto at hindi pagkikidnap. So meaning to say, lahat ng binato nila kay SOJ Boyeng Rimulya ay binasura dahil nga legal at hindi kidnapping ang ginawa kay dating Pangulong Duterte. So ngayon, eto na mga kaibigan, no? Eto na. Sabi ni Jinx, walang TRO lumabas, nag-fake news pa sila. Correct. Natandaan nyo, during the time na sinasabi nitong si Jimmy Bondoc, lawyer pa naman yan, ang sinasabi niya na naglabas na daw ng TRO ang Korte Suprema na itigil daw ang pag-aresto dito kay dating Pangulong Duterte. Na nung chinek ngayon nila kung totoo. Guys, hindi pala totoo. At di ba nagalit noon ang Korte Suprema dahil bakit pati sila ay binibiktima ng fake news. Sinabi na naglabas daw sila ng TRO para pigilan ang pag-aresto, gayong hindi naman nila ginawa. Make sense? So dahil nga sa desperado na mga Duterte, ginawa nila yan para lang mapigilan ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. No? So mabalik po tayo kay Secretary Boyeng Rimulya. So yan na nga mga kaibigan, sa kabila ng patong-patong na kinakaso nila ng mga DDS, no? Kay Secretary Boyeng Rimulya ay ibinasura kasi nga walang merito. No merit. Walang makita na probable cause, as in wala. So binasura lahat at binigyan siya ng clearance ngayon. So cleared na siya, wala na siyang kaso. At siya mga kaibigan ay nasama siya sa shortlist ng mga ombudsman na mga kandidato para sa ombudsman, no? So nasama siya sa shortlist. At hindi po siya napigilan, no, na ma-appoint ng ating Pangulong Marcos. Kaya talaga namang si Aimee mga kaibigan ay naalala nyo, naglabas siya ng statement na meron pa siyang padasal-dasal na Lord, tulungan niyo po ang Pilipinas, ganito ganyan. My God, nakuha pang magdasal-dasal ang ipokrita. Di ba? Na kung titingnan natin, ayaw lang naman niya kay Boyeng Rimulya dahil alam niya na si SOJ Boyeng Rimulya ay hindi sasantuhin ang mga Duterte. Di ba? Alam niya na hindi sila may spare sa pamumuno, no, pagiging ombudsman ni Boyeng Rimulya. So, yung mga kaibigan, i-establish muna natin ngayon ano ba ang nangyari sa panahon ni Martires, Ombudsman Martires, na appointee ni Digong. Sa panahon lang naman ni Martires, mga kaibigan,
Nung kinakasuhan ng NBI, si Sara dahil sa kanyang pagtitret kay PBBM, kay F. Elisa at kay Romualdez, sinabi lang naman ni Martires na wala naman daw siyang nakikita na mali. Wala naman daw siyang nakikita na magiging kaso. Kasi ano lang naman daw yun eh. Hindi naman daw yun talagang threat, parang ano lang naman daw yun. Alam niyo na, kitang-kita natin yung pagtatanggol kay Sara Duterte. Guys, sa panahon din ni Martires, wala namang nakakasuhan at wala na po prosecute na mga maka-Duterte. Kasi tila siya naging ombudsman para protektahan ang mga Duterte. Guys, nandyan ang kaso, no? Pati ni Pulong Duterte, pero tinulugan. Nandyan ang kaso ng mga drug smuggling, nandyan ang kaso ng mga plunder, pero tinulugan at hindi inasikaso. Nandyan ang kaso ng mga confidential funds, lahat yan pero tinulugan. Hindi inasikaso, as in wala. At sa panahon din ni Martires, na sinasabi niya na ang SALN ay huwag isa publiko. Tingnan mo ha, ombudsman, supposed to be siya dapat nagbabantay sa sa mga government official para maging transparent. Pero ano sabi niya? Hindi naman daw dapat isa publiko ang SALN. Binaluktot niya mga kaibigan na dapat ay isa publiko. Ang sabi niya, hindi naman daw dapat isa publiko kung gusto lang daw ng government official. Bakit niya ginawa yon? Kasi si Duterte, ang nag-appoint sa kanya ay ayaw magpakita ng SALN. So parang ang ginawa ni Martires ay parang sinuportahan niya yung tao, yung presidente na nag-appoint sa kanya na ayaw magpakita ng SALN. So siya rin, mga kaibigan, sinabi niya, hindi naman daw kailangang magpakita ng SALN ang mga government official kung gusto lang daw. At patungkol naman sa confidential funds, binigyan din niya ng reason. Ang sabi niya, kaya nga confidential kasi hindi daw pwedeng ipakita. See? So sa panahon po ni Martires, wala po tayong nakikita na pag-usad ng mga issue na mga kaso na isinasampa sa kanya. Wala po tayong makita na magandang improvements kasi nga parang puro ang nangyari ay pagpoprotekta sa mga interes ng mga Duterte. Ito po yung nangyari. So ngayon mga kaibigan na may bago na tayong ombudsman sa katauhan ni Secretary Boying Rimulya ay maasahan na natin guys no na itong si Secretary Boying Rimulya ay talagang gagawa at meron tayong makikitang resulta. Remember mga kaibigan, remember, ang kaso ng mga nawawalang sabungero na never umusad sa panahon ni Duterte. Diba? Kasi pinagtatakpan, kasi takot kay Atong Ang na makapangyarihan na isang billionaire. Takot si Duterte. Diba? Never umusad ang nawawalang sabungero sa panahon ni Duterte. Pero pagpasok ng Marcos administration at hinawakan ni Secretary Boying Rimulya ang DOJ, nakita nyo, nagkaroon ng mga improvements patungkol sa mga nawawalang sabungero. Diba? At nakasuhan din si Atong Ang. So kita niyo mga kaibigan, walang sinisino si Secretary Boying Rimulya. Pangalawa, sa panahon din niya, napasuko si Kibuloy. Diba? Mga kaibigan. Kaninong direktiba yun? Si General Torre, sumusunod yan, no? Sa mga direktiba. At syempre, andun yung galing ni General Torre. Pero hindi yan mapapasuko without the clearance of Secretary Boying Rimulya. Kung si Secretary Boying Rimulya, kung siya ay duwag, hindi niya yan ipapa-aresto. Kung duwag siya, hindi niya yan bibigyan ng clearance kung duwag siya. Pero dahil sa siya ay may tapang na DOJ Secretary, kaya na-aresto si Kibuloy. So, si Tibes na pauwi. Diba? Si Bantag, eto rin, nakasuhan at hanggang ngayon nagtatago nga lang. Dito siya sa loob ng Pilipinas nagtatago sa masukal na kabundukan.
Kaya hindi siya, kumbaga hindi siya mahuli-huli. Pero kung sa labas lang ng bansa yan, nagtago, tiyak huli na yan. Kaso nandito siya eh. No? So, mahirap siya hulihin. No? At marami pang iba na nakasuhan dahil sa pamumuno no, ni SOJ Secretary Boy Rimulya. So nakita natin yung kanyang yung kanyang bulls, yung kanyang tapang. Meron siyang tapang, meron siyang bulls. At mga kaibigan, marami siyang nagawa. Isa-isahin natin yung mga nagawa. No? Bago natin isa-isahin ang nagawa ni SOJ Boy Rimulya, yung pagkaka-appoint sa kanya, hindi yan basta-basta guys. Hindi yan yung, nag-appoint si Pangulong Marcos, ito gusto ko, o yan, Boy Rimulya. Hindi ganun guys, hindi ganun. Si Secretary Boy Rimulya ay dumaan sa vetting, no? Vetted ng Judicial Bar Council. Judicial Bar Council, JBC. Ano ba yung Judicial Bar Council? Yan lang naman mga kaibigan ay composed ng mga judiciary. No? Ng mga abogado, council, samahan ng mga justices ng mga abogado, no? Judicial Bar Council, mga kaibigan. Sila po ang nag-vet, sila po ang bumusisi dito sa kay Secretary Boy Rimulya sa kanyang resume, sa kanyang application, binusisi. Guys, hindi basta-basta, no? Binusisi. So, vetted ng Judicial Bar Council si Justice Secretary Boy Rimulya. This means the JBC found him fit, capable, and that he passed the criteria including moral fitness and integrity. So, pumasa siya sa Judicial Bar Council. Etong si Secretary Boy Rimulya. Pumasa siya, guys. Bakit Judicial Bar Council? Bakit hindi Commission on Appointment? Hindi siya sa Commission on Appointment, hindi siya sa Senado humaharap. Hindi siya doon humaharap sa Commission on Appointment. Hindi kasi siya ordinary. Ang ombudsman ay hindi ordinary na empleyado ng gobyerno. Hindi, mga kaibigan. Espesyal. Ang pagiging ombudsman ay espesyal. Meron silang very special power na wala sa napakaraming mga branches ng gobyerno. Hindi sila katulad ng mga Senado, sa Congress, although mga powerful din ng mga yan. Pero iba ang power ng ombudsman. No? Mas powerful ang ombudsman sa DOJ at sa iba-iba pa na mga ahensya. Powerful yan. At mga kaibigan, hindi rin siya pwedeng basta-basta tanggalin ng presidente. Paano siya matatanggal? Through impeachment. Katulad ng presidente at ng vice presidente. Through impeachment, doon lang siya matatanggal. No? Kapag meron siyang pagkakasala, pwede siyang ipa-impeach. At ang pwedeng mag-impeach sa kanya, mga kaibigan, syempre mag-uumpisa yan sa House of the Representative. No? So, pangalawa, mga kaibigan, mga DDS, makinig kayo, no? Para hindi kayo magmukhang tanga at bugok, no? Makinig kayo. Pangalawa, so yun na, number 1, no? Hindi siya basta-basta na-appoint sa kanyang katungkulan. Siya ay vetted by the Judicial Bar Council. No? Binubuo yan ng mga justices, ng mga abogado. No? Judicial Bar Council. Pangalawa, his long experience in governance sa parehong legislative and executive gave him a holistic perspective of government. He knows how corruption can be addressed. Mga kaibigan, si Rimulya ay naging governor ng Cavite. No? Governor ng Cavite dati yan. Pangalawa, naging kongresista din siya. Pangatlo, naging DOJ secretary. Executive naman yon. At ngayon naman ay ombudsman. So makita natin yung long experience niya sa legislative, sa executive.
at maging sa local government, no? So makikita natin mga kaibigan na meron siyang talagang long experience, no, sa politika. So, kaya yan mga kaibigan, yung experience na yan, holistic approach. Alam niya kung paano i-deal ang corruption, no? Dahil naranasan na niya lahat. Meron siyang knowledge, first-hand experience, first-hand knowledge patungkol sa iba-ibang mga branch ng gobyerno. So, experiencado talaga si Boying Rimulya. Pangatlo mga kaibigan, he is committed to serve justice regardless of personality. Wala siyang pakialam, no? Regardless of personality, walang big fish, walang small fish, walang ganon, no? Sa kanya talagang kapag may kasalanan, kailangang hulihin, no? So mga kaibigan, no, napauwi niya si Tibes, napalitaw si Kibuloy, nahainan ng Subpina si Atong Ang, at marami pang iba. No matter how high and mighty, kung nagkamali sa paningin ni Justice Secretary Boying Rimulya, kailangan kang agutin. This proves his credibility and impartiality is unquestionable. So ibig sabihin, walang question, walang tanong, walang duda, no, sa kanyang pagiging credible, sa kanyang magiging bagong trabaho as ombudsman. Wala siyang walang duda mga kaibigan na fit siya dito. Sabi niyan, basa pa more. Siyempre, binabasa ko yung aking ginawa para hindi makalimutan, no? Pero hindi ko naman lahat binabasa. Ang point lang na baka makalimutan ko. Kumbaga, alam mo yung pag nagre-report ka, merong mga bullets, yan ang nilagay ko, bullets. Hindi ako katulad kay Sara Duterte na, magmula sa panimula hanggang sa katapusan, puro basa, bobo. Ang vice presidente nyo, bugok, no? Hindi ako katulad niya. Ang sa akin, bullets, no? Pag minsan tinitingnan ko yung bullets na ginawa ko, pero yung vice presidente nyo, magmula sa umpisa hanggang sa dulo, nagbabasa, bugok kasi ang vice presidente nyo, bobo. Sabi ko nga sa inyo, kapag kami nagdebate, ilalampaso ko yan, yung vice presidente nyo na bugok. Diba? So, tuloy na tayo, no? Okay. Ito pa. Ito mga kaibigan, no? Boying Rimulya, he is committed to serve regardless of personalities, no? Regardless of personalities, mga kaibigan, no? Arne Tibes, Kibuloy, Atong Ang, Duterte, lahat yan guys sa kanyang kapanahunan. Guys, never natin yan nakita, no? Sa panahon ni Digong. Never nating nakita yung ganyang klase ng DOJ, no, sa panahon ni Digong. Si Boying Rimulya, talagang committed siya, mga kaibigan, para labanan itong korupsyon, no? At itong, di ba, DOJ secretary siya, mga kaibigan, alam na niya yung mga patungkol dito sa mga korupsyon na to, no? Kasi DOJ secretary siya, and then naghaganap itong mga investigation ng ICI, ng House of the Representative, ng Senate, nagaganap, no, patungkol dito sa korupsyon sa DPWH at ng iba pang mga government official. At dinadala yan sa kanya. So mga kaibigan, meron na siyang knowledge. Alam na niya. So kailangan ng continuation. At yan ay ikukontinue niya pagdating niya sa ombudsman. Kakalkalin, no, ang lahat ng yan. Pati mga kaibigan na makakalkal. Makakalkal talaga itong kaso ng mga Duterte at itong mga confidential funds ng mga Duterte. Nakita niyo mga kaibigan, ayan kinasuhan na. Sila Chika, yung VPSG ni Sara Duterte na siyang nag-discharge, no, ng confidential funds. Remember mga kaibigan, yung testimony ng mga empleyado, mga high-ranking officials ni Sara Duterte, yung testimony nila na after nilang ma-withdraw ang confidential funds, ay inutusan sila ni Sara Duterte na ibigay ito kay La Chica
dahil sila chika na daw ang bahala na mag-disburse sa confidential funds, which is a violation of the law. Dahil kaya nga merong SDO, kaya nga merong SDO, sila yung disbursement officer na tinatawag. Pero ang ginawa ni Sara Duterte ay inutusan yung kanyang mga SDO na ibigay nyo yan kay La Chica at siya na ang bahalang mag-disburse. So doon pa lang mga kaibigan, napakalaki na ng kasalanan ni Sara Duterte na yung trabaho ng kanyang SDO ay ibinigay niya kay La Chica. So si La Chica ngayon na kanyang BPSG ay nakaharap sa kaso sa ombudsman. At malakas po ang kaso dahil umamin ang mga SDO ni Sara Duterte na inutusan sila ng Vice President na ibigay ang confidential funds sa kanyang BPSG. So malamang mga kaibigan, no? Nasabi rin ni Congress ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying Rimulya, nakakalkalin nga itong patungkol sa confidential funds. Kaya galit na galit ngayon ang mga DDS at nag-iiyakan. Nag-iiyakan sila mga kaibigan. At alam niyo rin ba, ng Ombudsman ay merong power para i-take over ang kaso ng impeachment ni Sara Duterte. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba yan? Na pwede niyang i-take over ang impeachment na yan, no? Siya ang mag-iimbestiga at siya rin ang magbibigay ng hatol. Pwedeng-pwede yan. Kaya nga mga kaibigan, ang mga Dutertards ngayon, ang mga Dutertards, no? Mga followers ng mga Dutertards ay talagang galit na galit na. At talagang sila ay super galit na galit ngayon dahil si Boying Rimulya ang nilagay sa ombudsman, no? So, mga kaibigan, no? Ayan nga, pang-apat, si Secretary Boying Rimulya ay reform-oriented, no? So guys, nandito yung mga reforma na ginawa niya, no? Sa institutional reforms and policy moves, no, ni DOJ Secretary Boying Rimulya na ngayon ay ombudsman na, no? So ito yung kanyang mga ni-reform, no? Mga reforma. In his early days, Rimulya issued circular number 027 which expanded his authority over the National Prosecution Service or NPS. He urged state prosecutors and new prosecutors to continuously upgrade their competence, stay abreast of jurisprudence, and embrace their roles. Sa Prison Bureau of Correction, mga kaibigan, ito ang kanyang ginawa. Rimulya met with prison reform experts to consider changes in Bucor operation as part of his push to improve conditions. Guys, sa panahon po ni Boying Rimulya ay na-decongest ang ating mga prison cells. Sa panahon din po ni Boying Rimulya, continue yung pagpapalaya ng ating mga inmates na dapat nang palayain. Remember mga kaibigan, itong ating mga inmates ay napabayaan. Napakarami po na mga inmates, no, sa Bucor, sa iba-ibang mga jail, no. Napakarami nila guys na nakapag-serve na sila ng kanilang mga sentence, pero nandun pa rin sila sa kulungan na dapat ay nakalaya na sila kasi natapos na nilang iserve ang kanilang sentence. Napabayaan ito mga kaibigan, dekada na. Pero nung umaupo si Boying Rimulya as DOJ Secretary, inasikaso niya to guys. At libo-libo na mga inmates na talagang nakapag-serve na ng kanilang sentence ay nakalabas na. At patuloy ito guys, yung proseso pinapabilis na Secretary Boying Rimulya na kailangan makalaya na yan. Lalong-lalo na yung mga senior citizens, no, na nakapag-serve na ng kanilang sentence, dapat nang lumaya, may mga sakit na nandun pa rin sa kulungan. Hindi inaasikaso, dekada na ang nakakaraan. Pero sa panahon ni Secretary Boying Rimulya, ito ay napalaya na lahat. At patuloy pa guys, continuation, patuloy rin na pinapalaya. Kaya nga, sana ang magiging DOJ Secretary ay katulad din ni Secretary Boying Rimulya na talagang gumagawa, na talagang
proactive, hindi yung nakaupo lang sa DOJ, no? Sana ang pumalit sa kanya ay talagang very competent din na katulad niya na nakakagawa ng mga reforma. At ito pa mga kaibigan ito pa mga guys, no? Sa panahon din ni Secretary Boying Rimulya ay medyo inaayos, no? Yung mga jail natin. Kasi nga, grabe mga kaibigan, ang guys, naniniwala ako na kahit mga kriminal yan, tao yan, guys, dapat meron silang yung bang human condition, no? Meron sila dapat environment na makatao. Pero makikita mo, no, mga kaibigan, sobrang napaka dumi, yung kinakain nila, parang madumi din, tapos yung kanilang mga hinihigaan, natutulog sila talagang minsan patong-patong na sila doon dahil sa sobrang sikip, no? So sa panahon po ni Secretary Boying Rimulya, ito talagang talagang pinipilit niya na talagang maayos, no? At siya din po ang nag-propose, no, na magtayo ng malaking building, no? para sa paglagyan ng mga inmates. So yan po mga kaibigan, no? He has advocated the congestion of jails to reduce pressure on penal institutions and improve access to justice. He also announced plans for building a supermax jail facility. No? So yan po mga kaibigan, no? So under the leadership of DOJ Secretary Boying Rimulya, he highlighted in budget debates its reforms, increased conviction rates. O guys, no? Take note sa panahon ni Secretary Boying Rimulya, nag-increase po ang ating conviction rates, mga kaibigan, no? Alam naman natin guys, no, na grabe ang justice system sa ating bansa napakabagal. Pero sa panahon ni DOJ Secretary Boying Rimulya, nag-increase po ang conviction rates, which isang napaka-positibo, no, na aspeto. Kaya isa din siya, no? Kaya siya na-appoint kasi mga kaibigan, nakita yung ginawa niya na maganda, no? Nung siya ang DOJ Secretary. Nakita lahat ito. Talagang deserving siya para maging ombudsman, no? Isa pa, ito pa mga kaibigan, no? The DOJ under Rimulya has claimed a high public satisfaction rating, 87.3%, and rank among high-performing cabinet members in internal performance evaluations. Ito pa, the DOJ internal communications refer to cementing legacy and institutionalizing ongoing innovations, no? So, in October 2025, Rimulya announced that the DOJ was investigating alleged irregularities in flood control projects involving billions in contracts and plans for case build-up and possible prosecutions. Makikita natin may tapang siya at may paninindigan. Remember, nagkasagutan pa sila ni Marcoleta sa Senate, nagkasagutan sila ni Marcoleta. Ang gusto ni Marcoleta, wag na daw ibalik yung pera, mga kaibigan, no? Hindi naman daw kailangang ibalik yung pera kaagad, ibalik yung mga nanakaw kaagad. Dapat daw kasuhan daw muna, tapos kapag meron ng nangyari sa investigasyon na nalaman na yung kung magkano yung mga saka daw ibalik, no? Yun ang gusto ni Marcoleta. Pero ini-insist po ni SOJ Boying Rimulya na hindi pwede. Kailangan ibalik na kaagad, no? Magbalik na kaagad sila ng pera. Kahit siguro mga 50%, hindi naman sinabi ni SOJ Rimulya na ibalik lahat Basta magbalik lang sila, kailangan nilang magbalik ng pera. Kasi kung ikaw, tama naman si SOJ Boying Rimulya Kung ikaw ay talagang sincere at gusto mo talaga maging state witness, kasama yan, no? Dapat willing ka rin na magbalik ng ninakaw mo, no? Pero nag-oppose po dyan, no? Nag-oppose dyan at nagkasagutan sila ni Marcoleta dahil sabi ni Marcoleta, hindi naman daw yun requirement sa batas.
which is, ang DOJ Secretary kasi ay merong karapatan para mag-impose nito. Kasi as DOJ Secretary, mandated siya ng Constitution para magpatupad. At meron silang sariling rules and regulations on how to run the witness protection program. At ganito yung gusto niya ganito yung kanilang kumbaga rules na para mapunta ka sa witness protection program, kailangan magbalik ka muna ng pera, no? Hindi pwede yung nasa witness protection program ka kaagad or state witness pagkatapos hindi ka magbabalik ng pera. Kung gusto mo maging state witness, kailangan mong magbalik ng pera. So yan po, nagkasagutan sila ni Marcoleta. Kasi si Marcoleta, sinasabi niya na hindi naman daw kailangang magbalik agad ng pera. Which is, kung titingnan natin, sabi nga ng maraming mga Pilipino, mga kababayan natin, galit ka sa korupsyon, pero ayaw mong magbalik agad ng pera? Ayun ang gusto ng mamamayang Pilipino. The Filipino people clamoring na ibalik ang ninakaw. Kaya yung paninindigan ni SOJ Secretary Boying Rimulya na magbalik sila ng pera na kanilang ninakaw ay tama. At nakita din yan ng mga nakita din yan ng JBC at nakita din yan ng ating pangulo, yung paninindigan ni SOJ Boying Rimulya. May tapang siya. May angas, may talino, may paninindigan para maging ombudsman. Diba? So, ito pa mga kaibigan, ito, human rights, extrajudicial killings, and ICC relations. Yan. Rimulya inherited responsibility for Administrative Order Number 35, which mandates investigation of politically motivated extrajudicial killings and other human rights violation. On the controversial issue of the International Criminal Court, or ICC, in its probing of drug war killings, Rimulya has signaled softer stance, indicating willingness to cooperate with ICC under defined terms. He also publicly admitted that the justice system failed many victims of the prior drug war due to lack of police reports, falsified documents, etc. So makikita natin mga kaibigan na si Justice Secretary Boying Rimulya na ngayon ay ombudsman ay talagang pinaglalaban niya yung mga may hirap. Itong mga may hirap na biktima ng EJK. At very vocal siya na sabihin the justice system failed the victim of the extrajudicial killings. Kasi totoo naman the justice system failed the EJK victims. How? Sa paanong paraan? Kasi sa panahon ni Duterte, nag-cover up sila At talagang protocol, walang police report, wag pangalanan kung sino-sino yan, wag pangalanan, walang police report, wag magbigay ng police report, wag magbigay ng tamang autopsy, sabihin lang na nanlaban, sabihin lang na ganito nanlaban yan kasi ginanon nga nila At ginawa nilang kunwari bangag, tinaniman ng ebidensya, tinaniman ng revolver, Guys, may bagong pasabog nga si Nino Barsaga, na sa panahon ng EJK, sa panahon noon, inutusan daw siya, mga kaibigan, ni Bato de la Rosa. Inutusan siya ni Bato de la Rosa na palabasin daw lahat ng mga nagganon ng EJK, palabasin daw na lahat ito ay bangag. Mga kaibigan, Shinare ko sa aking Rich Admin TV yung confession ni Nino Barsaga. Kasi DDS yun guys, DDS vlogger yun At sabi nga niya, walang makakapagpasinungalingan, walang makakapagsinungaling or makakapag-debunk ng kanyang sinasabi. Kahit sino pa, kasi totoo daw na nangyari yun. So, inutusan siya daw ni Bato de la Rosa para palabasin na lahat ng mga nagganon sa EJK ay bangag. Alam niyo na yun kung paano, So ito guys, Rimulya swore in a new executive order for
for alternative dispute resolution, signaling emphasis on mediation, arbitration, and non-court resolution. He has encouraged prosecutors to provide better access to justice, which includes reinforcing free legal services. So sa panahon din ni Boying Rimulya, no, pinalawig, pinaganda ang mga free legal services, mga kaibigan, no? Sa kanyang panahon. So, nung February, nagkaroon din siya ng mga public recognition awards. Noong February 2024, Rimulya was selected for Asia's Outstanding Leader in Public Service by an awards body. Ano pa? The DOJ has publicized that he earned top cabinet rankings and performance reports. Boses ng Bayan 2023. Under his watch, DOJ claimed an 87.3 public satisfaction ratings in 2024. Yan. Kaya nga mga kaibigan, naniniwala po si Secretary De Lima, no? Si Secretary De Lima na talagang si Boying Rimulya ay karapat-dapat, no? Karapat-dapat na maging ombudsman, ba? So, pakita natin sa inyo guys, no? An appointment of an ombudsman. Yes. A proactive ombudsman. I want to ask you, topping the list right now, although there are those applying now, openly to be ombudsman, na tama yun dapat ganun na maraming choices, is you have Justice Secretary Boying Rimulya. So, una, anong klaseng ombudsman na ang kailangan natin, and what do you think of Justice Secretary Rimulya? Ang kailangan ng ombudsman ngayon, yung tunay na ombudsman as envisioned in the Constitution. Anong ibig sabihin? Proactive. Truly independent. Walang takot. Walang sinasanto. Sino man yan. Yan ang pinaka in-envision ng Constitution. Magaling ka nga, o kaya ay talagang magaling ka nga, maganda ang record mo. Yes, in terms of integrity, we can say irreproachable, wala kang, bad record in terms of integrity, corruption, you've never been involved in any graft issue. Pero kung wala kang puso, wala kang lakas ng loob, wala kang tapang, sapat na tapang, katulad ni Ombudsman Conchita Morales, Harvey Morales, you will be falling short of an ideal ombudsman. Now, you're asking about Boying Rimulya. I think may tapang siya. And then, kaya nga siguro tinarget ng mga pro-Duterte forces. Sabi ko nga, may tapang si Boying Rimulya, na nakita naman natin yan. Pero it remains to be seen kung yan sa kanyang, pag-alimbawa siyang ma-appoint talaga, sa kanyang pagtupad ng kanyang pag-ombudsman. And now more than ever, nangangailangan tayo ng tunay na ombudsman. Ipakita niya yung independence niya. Yan. So kahit po ang opposition naniniwala na fit itong si Boying Rimulya, no? At meron pa kaso hindi ko napapakita sa inyo, kukwento ko na lang sa inyo, no? Yung si Drilon, dating Justice Secretary, no? Franklin Drilon, naniniwala din siya na etong si Secretary Boying Rimulya or new Ombudsman Boying Rimulya ay fit sa kanyang trabaho na pagiging bagong ombudsman, no? So marami pong mga oposisyon ang naniniwala. Ang hindi lang naman naniniwala kay Boying Rimulya ay ang mga DDS dahil takot sila. Kasi po ang gusto ng mga DDS ay yung ombudsman na poprotektahan ang mga Duterte. Yung ombudsman na poprotektahan ang mga kaalyado ng mga Duterte. Yan ang gusto ng mga DDS, ng mga Duterte. Ombudsman na kaya nilang hawakan sa liig, no? Pero ito pong si Secretary Boying Rimulya ay hindi nila mahahawakan
sa leeg, di ba? So, yan po mga kaibigan, kaya sila po ngayon ay talaga namang takot na takot, no? Takot na takot po sila dito po sa nangyayari, di ba? Yan. So, yan po mga guys, no? Okay, takot na takot sila sa nangyayari ngayon. Dahil alam nila na hindi nila kaya, no? Itong si Secretary or Ombudsman Boying Rimulya, di ba? Yan po mga kaibigan, no? So, sorry na lang sa mga DDS dahil ngayon nasa Secretary Boying Rimulya na ang Ombudsman ay maaring matuloy ang impeachment. Kung hindi man ito gawin ng Senate, maring ang ombudsman na mismo ang talagang magtatry, no? Ang titingin sa mga ebidensya na inilatag patungkol sa impeachment, no, ni Sara Duterte, no? Yan. So, alam niyo mga DDS, no? Ito babalik ko sa inyo yung madalas yung sinasabi nung Duterte time. Di ba madalas yung sinasabi na, bakit kayo matatakot? Kung wala naman kayong kasalanan, hindi kayo matatakot. So ibabalik ko sa inyo ngayon, bakit kayo natatakot na si Boying Rimulya ang ombudsman? Hindi nyo ba alam na kahit gaano pa kadami ng ikakaso sa inyo, kung wala kayong kasalanan, hindi kayo dapat matakot dahil walang mapapatunayan. Remember the Marcoses? 986 cases, almost 1,000 cases ang binato sa mga Marcos. Ang hinarap ng mga Marcos, 986 cases, almost 1,000. Yan ba? Tinakbuhan ba ng mga Marcos yan? Hindi. Buong tapang nilang hinarap ang 986 cases. Almost 1,000 cases. Buong tapang nilang hinarap. Pero, may nakulong ba sa Marcos? Di ba wala? Yung mga kaso nila, mga binasura eh. Di ba? Kasi nga, gawa-gawang kaso. Gawa-gawang kaso, biruin mo, Executive Order number 1 ni Cory Aquino, 3 araw pa lang siya sa power, inakusahan na niya na magnanakaw si Ferdinand Marcos. Without investigation, without anything, inakusahan na niya, sure na siya na magnanakaw si Marcos. Without using the word allegedly, talagang inakusahan niya na magnanakaw. At kanyang pinapris lahat ng asset, kinuha lahat ng asset, pinersecute lahat-lahat ng Marcos, kasama na lahat ng mga kamag-anak, mga kaibigan, at yung tinatawag nilang crony, kinuha ang mga kayamanan. 986 cases sa mga Marcoses lang yon. Ano nangyari? Wala. Bakit? Walang evidence. So ngayon, Marcos ulit ang presidente. Diba? So kung kayo mga Duterte, kung naniniwala kayong walang kasalanan ang inyong mga idolo, dapat hindi kayo takot. Kahit sino pang ilagay ng ombudsman, kahit nabatuhin pa sila ng 1,000 cases katulad sa mga Marcos, hindi dapat sila takot. Dapat hinaharap nila yan ng buong tapang. Dahil walang kung talagang wala silang kasalanan, hindi sila mapapanagot. Hindi sila makukonvict. Pero bakit kayo takot? Kasi alam nyo 100% in your mind, alam nyo na may kasalanan ang inyong mga idolo. Pero nagbubulag-bulagan kayo. Make sense? Yun lang naman yun eh. Kaya kayo takot dahil alam nyo na may kasalanan. Diba? Yun lang yun guys, no? So, ano pa? Okay. Okay.
Uy, maganda ito ah. Maganda to. Oh. Hindi, yan, no? So guys, maganda po ito. The number of unemployed Filipinos ages 15 and above declined to 2.03 million in August 2025 from 2.59 million in July 2025 according to PSA. So, maganda to guys, no? Itong sa PSA ito, no? Bumaba ang numbers, no, ng mga Filipino ages 15. Dali. Okay. Ages 15 kasi, ages 15, kailangan talaga hindi ito nagtatrabaho, no? Dahil ito ay mga ano pa, mga high school, no? 15 years old. So, ang 15 years old, fourth year or junior high. So, talaga, dapat lang talaga na hindi ito nagtatrabaho, no? Itong 15 years old. 16, dapat din hindi pa yan nagtatrabaho, di ba? Kasi dapat yan nasa kolehiyo, no? Yan. So ano yung above dito? Dapat tinukoy nila kung ano yung and above. Yan. Kasi pag sinabi mong 15 years old na bumaba yung bilang ng unemployed ng mga Pilipino na 15 years old, maganda yan. Kasi ibig sabihin, hindi sila naaabuso, di ba? Kasi sa totoo lang, hindi naman sila dapat magtrabaho eh. Kasi dapat sa kanila ay nag-aaral pa, di ba? Make sense? Etong balita ng GMA ay hindi kompleto. Hindi man lang sinabi yung ano yung age yung and above, no? Yan. O GMA, ayusin nyo nga yung balita nyo. Yan. Okay. Okay. So mga kaibigan, ano lang natin to? Meron po kasing ibang mga nananawagan, no, na i-open daw ng ICI ang kanilang investigation. Guys, no, i-open daw ng ICI ang kanilang investigation at isa na dyan sa nananawagan si Kiko, no, Kiko Pangilinan, na i-open daw yung investigation, no? Pero mga kaibigan, bakit tama lang na hindi naka-televise o hindi naka-live ang investigation? Bakit tama ang hindi pagla-live, no? Ang hindi pagla-live ng ICI investigation, bakit po ako pabor doon na hindi siya i-live? Number one, mga kaibigan, nasabi ko na to sa vlog ko dati, no? Dadagdagan ko na lang. Number one, ang aim natin dito sa investigasyon, hindi politika. Ang aim natin dito para panagutin ang dapat panagutin. No? Hindi politics, kundi para panagutin ang dapat panagutin. Kaya, no need for media mileage. Hindi na kailangang isabulat mo sa mamayang Pilipino. Kasi hindi naman politika ang aim natin dito. Ang aim natin ay panagutin ang dapat panagutin. Pangalawa,
Etong mga pinili dyan, hindi sila politiko. Ibig sabihin, hindi sila sanay sa mga camera, hindi sila sanay sa media mileage, hindi sila sanay na ma-publicize, no? Online or kahit sa television, hindi sila sanay dahil hindi sila politiko. Pangatlo, merong danger na sila ay i-bash dahil alam naman natin, no? Lalo na mga DDS, alam naman natin kung gaano sila katindi, no? Mambash, mag-death threat. So, makakakuha ng bashing at death threat itong mga ICI members at maaring pati ang pamilya nila ay i-bash at i-death threat. Knowing the Duterte followers, ganyan po sila kasama. Sila po ay grabe mambash, grabe mag-death threat. Ang ginagawa pa nga ng mga Duterte followers ay nangangalkal ng pictures ng mga pamilya pagkatapos ginagawa ng mga masasama. Talagang grabe guys, ganyan ang mga Duterte followers, no? Ganyan ang mga DDS, ganyan sila kasama, no? So ibabash nila yung pamilya, lahat, no? Wala silang awa, no? Wala silang parang hindi sila tao, no? Mga resident of hell. So ganyan po ang gagawin nila sa ICI. Ibabash, i-death threat. Which is napaka-unfair naman sa members ng ICI kapag nangyari sa kanila yan. Kasi hindi naman sila politiko. At baka dahil doon ay mag-resign sila sa ICI dahil sa natatanggap nilang stress at bashing at death threat. May possibility na sila ay mag-resign sa kanilang gawain sa ICI. Pang-apat mga kaibigan, may possibility na yung kanilang mga investigation ay ma-impluensyahan ng public opinion, no? Unlike po kapag sila lang, walang camera, hindi naka-live stream, focus sila. But once na ni-live stream mo yan, pag tinroll na sila ng mga DDS trolls, no? Farm trolls, at kapag umatake ang trolls ng mga Duterte, maaring maapektuhan ang kanilang mga investigasyon. Imbis na bubulat-latin yung patungkol sa mga flood control na mga anomaly ng isang Duterte senators, baka ang mangyari hindi na nila gawin. Dahil sa dami ng bashing at death threat na natatanggap nila sa Duterte trolls. Make sense? Unlike mga kaibigan, no, kapag ito ay hindi naka-televise, magugulat na lang tayo na, uy, kakasuhan na pala si ganito, ay kakasuhan na pala si ganon. Magugulat na lang tayo, guys. Tuloy-tuloy ang investigasyon, walang harang. Unlike kapag naka-televise, maharang ito ng mga taong involved at ng kanilang mga minions. Maari nila itong harangin, impluensyahan nila ang investigasyon ng ICI. Kaya para sa akin tama lang na hindi i-televise ito. Dahil kapag tinelevise yan, mga kaibigan, I tell you the truth, baka 1 week, baka 1 month lang o hindi pa aabot ng 1 month, mag-resign lahat ang mga nag-iimbestiga ng ICI dahil sa natatanggap nilang bashing at death threats pati sa kanilang mga pamilya. Knowing the Duterte troll farms, grabe sila mambash, grabe sila mag-death threat at ang sasama ng kanilang mga salita. Kilala naman natin ang mga DDS guys ganyan sila kasama, hindi sila tao. Sila ay mga residente ng impyerno, no? Kaya para sa akin mga kaibigan, tama lang na hindi i-publicize itong investigation. Anyway mga kaibigan, alam naman natin kung sino yung nasa ICI. Hindi naman maka-Marcos yan Hindi sila maka-Marcos. At karamihan sa mga yan, mga kaibigan, appointed yan, no? Sa panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, may iba-ibang mga presidente, hindi naman maka-Marcos yan. Di ba? So,
ang ano ko dito, magtiwala na lang tayo, no? Sa ginagawang investigation ng ICI. Yun na lang mga kaibigan. Magtiwala na lang tayo sa ginagawang investigation ng ICI, no? So, pero kung gusto nilang ipa-televise, mga kaibigan, depende yan sa ICI. Kaya nga, ang sabi ko dito, guys, tingnan po natin kung anong gusto ng ICI. Kung ayaw nilang i-televise, nasa sa kanila yan dahil sila po yung gumagawa ng investigation. Hindi natin sila pwedeng utusan na, i-televise nyo. Kasi unang-una, hindi sila politiko at hindi sila involved sa politika. No? Hindi natin sila pwedeng utusan. Sila po ay independent commission. No? Yun po mga kaibigan. So, walang pwedeng mag-utos sa kanila. Independent yan. Na kahit ang Pangulo ng Pilipinas ay hindi sila pwedeng utusan. Diba? So, trust. Magtiwala na lang tayo sa kanilang gagawin. No? Yan po mga kaibigan. Maraming salamat. Ito po muli si Admin Rich. Nagsasabing, fight fake news. Expose the truth. At para malabanan po natin ang mga fake news, kailangan po natin na-expose ang katotohanan. Bye-bye and God